So, ito na yung una at huling beses na magsasalita ako regarding dun sa cheating issue. Ayoko sanang gawin to kasi respeto pa rin sa pinagsamahan namin. Pero, ang dami na kasing taong nadadamay, lalong-lalo na sila ate, na wala din naman alam sa kung ano nangyayari. Siyempre, kita nyo naman, may date lahat. May date lahat ng screenshot na pinost niya. Linawin ko lang, yung sinasabi niyang Mika na nag-cheat daw ako sa Dubai at yung Mika na talking stage ko, magkaiba po. Yung Mika na talking stage ko, okay, nagkakilala kami sa Dubai, pero dito kami sa Pinas nagkaroon ng communication. Malabo na kami dalawa ni Fetty. Yung Mika naman na sinasabi niya na nag-cheat daw ako, akala niya kasi isang Mika lang yun eh. Hindi po. Ito po yung ebidensya. Tropa po yan ng kababata ko na nasa Dubai ngayon, na sinabi niya na kung isasama niya ba daw ulit. Sabi ko, wag na, ikaw na lang. Malamang sa malamang nagkita na kami niyan kasi may events po kami sa Dubai. At sinasabi niyang biglang nagdahilan ako na nagloko yung messenger ko. Unang-una sa lahat, hinak mo yung messenger ko kaya hindi ko mabuksan. 'Di ba? Binuksan mo yung messenger ko. Totoo, nagsinungaling ako. Hindi ko sinabi sa'yo na delay ang flight ko ng isang araw, ganyan-ganyan. Kay Froy ko sinabi yun. Nag-notes lang ako na delayed flight. Bakit? Unang-una ayokong umuwi. Sobrang disappointed ako. Disappointed talaga ako. Marami kang bagay na hindi alam sa akin. Kasi hindi ko naman pinupost na sa social media yun. Mga pinagdaanan ko na itong mga nakaraan. Ikaw, nakakapag-content ka na malungkot. Kita nga tayo sa bar, di ba? Mukha namang okay ka dun. Mukha ka namang masaya. Kaya inayaan ko na lang. Akala ko okay ka na. Mula nung hindi mo ako kinausap sa Dubai, hanggang ngayon, nagiinom ako. Nagiinom ako para ikalma yung sarili ko. Hindi naman ako pwedeng magpakita mahina ako. Maraming umaasa sa akin, alam mo yan. Alam mo rin na ayoko ng alak. Hindi ako nagiinom. 2 days pa lang na nasa Dubai ako. Ang dami mo nang sinasabi sa akin, ang dami mo nang hinala sa akin, ang dami mo nang iniisip sa akin. Which is hindi ko naman talaga ginawa. Nasa malayo ako. Wala naman ako mapagsasabihan ng kung ano-ano. Wala akong mapagkukwentuhan. Araw-araw kailangan kong umiti sa tao. Kahit may dinadamdam ako. Kasi yun ang trabaho ko. Nagpunta ako ng Dubai. Sobrang saya. Sobrang saya kasi isa sa pangarap ko natupad na. Akala ko, ikaw yung unang-unang papalakpak sa akin. Ikaw yung unang-unang magiging proud sa akin. Hindi kasi ganun yung nangyari eh. Pagpunta ko ng Dubai, doon na nag-iba eh. Ang ina-expect ko kasi matutuwa ka. Matutuwa ka na naabot ko na yung dreams ko. Na ito na ako, international, nagigig. Yung Mika na pinost mo, 28-29 event ko yun. Doon ko siya nakita. Doon kami nagkakilala. Pero wala kaming communication nun. May dates naman sa mga pinost mo. Alam mo yan. Lahat ng ina-upload namin nasa Dubai kami. Late uploads na yun. More than a week na kaming nandito sa Pilipinas. Kung igigiit mo yung mga pictures, yung picture na yun, nasa stage kami. Andun yung upuan. Malamang, ayun yung free time ng mga fan na magpa-picture sa amin. Oo, nagpa-picture siya doon. Pero lahat naman na nandun, nagpa-picture din. Lahat. Kahit sa kami magpunta, iba't ibang bar, nag-bar hop kami, nag-night market kami, nag-perform kami lahat doon. Lahat may ganun. At hindi rin ibig sabihin nun, may alam yung mga kasama ko sa kung ano nangyayari sa atin at sa kung ano nangyayari at ginagawa ko. Alam mo sa sarili mo, isang buong taon mo kung tinaratong parang shit. Isang buong taon na hindi ko maunawaan kung bakit mo ako tinatrato ng malamig, silent treatment, hindi ko alam. Alam mo sa sarili mo yan kung bakit. Hindi mo pwedeng sabihin sa akin na nag-cheat ako, nahuli mo ako. Wala kang mahuhuli sa akin dahil hawak mo, phone ko, pag magkasama tayo. Nahawakan mo yung account ko, may nakita ka ba sa messenger ko? Wala. Pinag-usapan natin yan. Wala kang nakita. Walang deleted. Alam mo yan. At kung nakagawa man ako ng kasalanan sa'yo, yun yung pakikipag-talking stage ko doon sa girl. Nandito na ako sa Pilipinas noon, malabo na tayo. Hindi ako nauwi sa'yo, bakit? Kasi hindi ko alam kung may uuwian pa ako. Buong linggo na nasa Dubai ako, hindi ka nagparamdam sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Hindi mo ako kinausap. Nag-i-insist ako. Alam mo yan. Ano last message mo sa akin? Mag-usap tayo pag uwi mo. Ano isipin ko? Yun din yung dahilan kung bakit ayoko umuwi.
Yun din yung dahilan kung bakit nagstay muna ako sa Cavite. Hindi ko naman itatanggi na fell out of love ako sa'yo. Dahil sa mga ganyan mo. Sa pag-iisip mo sa akin na hindi maganda. Every time, buong 3 years. Ano idadahilan mo sa akin? Kasi nagpaalam ako magsi-CR pero nakita mo ako sa bilang kwarto na naghahanap ng pants. Alam mo sa sarili mo, wala kang nakitang mali sa akin. Balik tayo dun sa paglipat mo ng apartment. Huwag mo naman sabihin na parang pinalayas kita. Pinipilit kita magstay dito sa kwarto ko, sa bahay ko. Kasi alam kong wala kang mapupuntahan. Alam mo yan. Ikaw ang nagsasabing uupa ka ng apartment. Bakit? Kasi ayaw mo umuwi sa inyo. Hindi mo kayang humarap sa pamilya mo. Sige, kung yan ang gusto mo, tinulungan kita. Bakit? Wala kang kakayahan. Nakita ko yung bangko mo. Walang laman. 4,000, saan ka dadalhin nun? Alangan pabayaan kita. Trabaho ka, oo. Pero kulang na kulang. Nagkaroon ng emergency sa inyo. Ito mo pagkain mo, hindi mo nga nagagawa eh. Ako yung sumo-shoulder kada may emergency sa inyo. Ako. Pero hindi ko naman yung sinusumbat sa'yo. Sinasabi ko lang dahil sa mga paratang mong hindi ako naging concern sa'yo. Pinatigil kita dyan sa pagtatrabaho mo. Dinala kita sa industriya ko. Hindi yung para sa akin. Para yun sa'yo, Fetty. Para umangat ka. Para makaipon ka. Para mas matulungan mo yung family mo. Ako matagal na ako may karir. Nakilala mo ako, ganito na ako. Kung may gusto akong umangat ang buhay, ikaw yun, hindi ako. Kasi mas kailangan mo. Kasi alam ko ayaw mo na sa ganyang buhay. Gusto mo na makatakas. Matagal na tayong sira. Matagal na. Matagal nang wala yung tiwala mo sa akin. Matagal na rin namang wala yung tiwala ako sa'yo. Huwag ka namang umasta na parang mali ko lahat. Tagal ko na nahimik. Ayaw kong sabihin. Kasi pribadong buhay natin to. Hindi kailangan malaman ng maraming tao. Pero sana i-explain mo rin. Nagtatrabaho ka dati nun sa vape shop. Okay, sige. Making friends, sa mga katrabaho mo, okay, nandun na tayo. Ako, pasimula ako mag-vlog nun. Araw-araw bumabiyahe ako, Cavite, Laguna. Bakit? Para makauwi sa'yo. Wala naman tayong problema eh. Okay tayo. Then all of a sudden, malalaman ko na ikaw nag-bar ka with your friends. Ano bang alam ko kung sino kasama mo? Tsaka bakit kailangan mo ilihim sa akin, di ba? Bakit kailangan mo itago? Nag-swimming ka with your friends, sasabihin mo puro babae lang kayo. Anong alam ko dun? Kung puro babae lang kayo, bakit mo kailangan ilihim sa akin? Hindi ko nga matandaan kung nagpaalam ka sa akin nun eh. Kasi sigurado ako hindi mo siya nabanggit sa akin. Hindi naman ako magre-react ng ganun kung alam ko. Pero wala ka narinig sa akin. Kahit kailan hindi ko inungkat yun sa'yo kasi napatawad naman na kita. Napatawad kita dun. Hindi mo pwedeng sabihin na mula down times nandyan ka. Kasi kahit naman noon na hindi naman ako kumikita ng malaki, ako yung nagpo-provide. Ako, alam mo yan. Ako yung tumayong tatay ng mga anak mo. Hindi ka ba nahihiya? Hindi ka ba nahihiya na masasaksihan pa na dalawa na ganito? Na pwede naman natin pag-usapan ng personal. Hindi naman kailangan lahat idaan sa social media, di ba? Ayoko talagang gawin to. Pero kailangan ko naman pagtanggol yung sarili ko. Yung screenshot ng video na pinost mo. Meron akong copy, ipapakita ko ito. Ganito po talaga pag live nagkakaroon ng Galing sa technical heartbreak. problems. Niloko ako. Same lang tayo. Niloko ako. Huwag mo nang tingnan yung nakaraan. Cheers na lang tayo. Thank you. Kitang-kita mo dyan, nakakakilala pa lang namin yan. Nasa event ako niyan. At kung nagiinom man ako, malamang kailangan ko makisama. Nandun lahat ng sponsors. Nandun lahat ng organizer, lahat ng kumuha sa amin para makapunta sa Dubai. Alam nga magpa-baby ako. Bago mo sana banggitin na may ka-talking stage ako, na malabo na tayo at dito ko naman sa Pilipinas ginawa. Sana nabanggit mo rin kung ano yung issue mo, bakit ganun ka sa akin ng buong 1 taon. Bakit ang lamig mo sa akin ng buong 1 taon? Bakit parang anino lang ako sa iyo ng buong 1 taon? Despite all that, wala ka narinig sa akin. Tahimik ako. Kahit ako na yung binabato ng lahat, okay lang. Ganun kita protektahan. Ganun ko iningatan yung pangalan mo. Kahit sa simpleng pag-asikaso sa akin na nirereklamo mo, sinasabi mo ginagawa kitang katulong. Saang part? Ni hindi mo nga ako pinagluluto. Naglilinis ka ng kwarto, okay. Given na yun. Ako nagpo-provide ako eh. Alangan namang ako pa rin. Maayos tayo nag-usap, maayos tayo naghiwalay. Tapos biglang ganto. Dahil sa mga haka-haka mo na pwede mo namang i-confirm sa akin. Kapatong-patong. Naging ganyan yung resulta. Naintindihan naman kita. Galit ka, nasaktan ka.
Pero wag naman sa point na parang nilulubog mo na ako. Nilulubog mo na yung taong minsan hindi naman tumulong sa'yo. Pag pinakitaan kita ng maganda, pag dududahan mo ako. Pag naman hinayaan kita, galit ka. Saan ako lulugar? Wala akong jowa. Baka akala mo meron, pero wala. Kung pagkakamali makipag-usap sa iba nang hindi na tayo, oo, doon ako nagkamali siguro. Yun lang. Pero di ako sumuko sa'yo dahil may nakakausap ako. Sumuko ako sa'yo dahil sa ugali mo. Saka ganyan mo kahit nung tayo pa. Kung galit ka sa akin, sana ako lang. Sa mga nadamay, ako na yung humihingi ng pasensya sa inyo. Sobrang sorry kasi nasangkot ko kayo sa gulo na to. Sobrang hiyang-hiya ako sa inyo. Lalo na sa'yo, ate. Sa mga nanonood naman, lagi niyong tandaan, there are two sides of a coin. Sana wag naman tayong one-sided. Sana pakinggan nyo rin naman yung side ko. Sana unawain nyo rin naman. Madali lang magbato ng hate. Sobrang dali. Kaya nga hinusgahan nyo ako agad eh. Pero okay na yun. Ayun lang yung sasabihin ko. Wala na akong ibang uungkatin pa na issue. Yun lang. Sa'yo, Fetty, kung nasaktan kita dahil sa mga ginagawa ko o mga nagawa ko, sorry. Kung insensitive ako sa part na yun, wala na akong ibang sasabihin sa'yo. Hindi ko rin para palinisin yung sarili ko. Gusto ko lang yung klaro. Yun lang.